worship you. All I have within me, I give you praise. All that I have known is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. Lord, and I adore you. Is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ayan, ito at kami po'y humingi muli ng kapatawaran, kalinisan sa aming mga nagawa, nasabi na hindi po naayon sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, para hindi ito maging hadlang sa aming pagpuri at pagsamba sa iyong pangalan at sa pakikinig sa iyong salita. Marami pong salamat sa dakilang pag-ibig mo na hindi ka po nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming maibahagi sa araw na ito at nawa ang lahat ng makikinig ng video na ito ay maintindihan at maunawaan namin lahat para ito ay ipamuhay namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na ikaw lamang ang aming maitaas sa oras na ito, sa lahat ng aming maibahagi sa araw na ito. At Lord, pagpalain mo nawa ang iyong salita at lahat ng makikinig at lalong-lalo po ang iyong lingkod na magbahagi ng iyong salita sa araw na ito. Sa iyo lahat ang papuri at pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang araw po sa ating lahat. Ating po itutuloy ang ating topic about sa financial dominion o pamamahala sa pananalapi.
So, ang aking kasama, na-discuss na po nila yung part 1 to part 4. So, dito naman po tayo sa part 5 tungkol sa ang mga hadlang sa pagtatagumpay. O sabi niya sa English is hindrances to prosperity. So, may mga ilang mahalagang bagay sa buhay ng isang Kristyano na kailangang matupad. O may mga pagpapalang dulot sa langit, sa lupa, ng langit sa lupa na ito'y nahahadlangan. Isang pangunahing dahilan sa kakulangan ng pagpapala sa buhay Kristyano ay hindi natin naintindihan o hindi natin alam kung ano ang sanhi para mabuksan o may sara ang bintana ng pagpapala mula sa langit. Ito yung sinasabi niya sa English na windows of heaven of blessing. Of course, ang Diyos ay hindi niya binubuksan o sinasaraduhan ang pagpapala mula sa langit dahil gusto niya or dahil feel niya. Pero may mga bagay na binibigay niya sa atin na dapat gagawin natin para ang mga pagpapalang yon ay ating makakamtan. Alalahanin natin na ang Diyos hindi niya pinagpapala ang mga taong walang kaalaman sa kanyang salita o yung mga taong nagtatakwil sa kanyang salita. Ating babasahin sa aklat ng Hosea 4:6. Ang sabi niya dito, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang ito'y nilimot ang kautusan ng Diyos. Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. So, nabanggit ko kanina na bakit yung mga pagpapala ay minsan hindi natin nakakamtang dahil sa kakulangan natin sa kaalaman ng Panginoon. Hindi natin alam yung mga pangako niya o minsan kahit alam natin ay hindi tayo sumusunod sa kanyang salita. So sa sandaling maunawaan natin na ang Diyos ay binigay niya ang kakayahan para sa mabuting kapalaran o pagkawasak sa kapangyarihan ng ating kamay. Ang kaalaman ay magiging isang kasindak-sindak na tungkulin. Karamihan sa ating Kristyano nang isip natin ng mga kaloob ng Panginoon o yung mga God's sovereign will ay para manatiling magsaya sa mga pagpapala ng kanyang kaharian at manatiling mapagpakumbaba. Pero hindi, isipin natin na nabayaran na ni Jesus. Jesus paid the price para magkaroon tayo ng matagumpay at masaganang buhay. Sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8, verses 7 to 9, sabi niya dito, lahat ng mga bagay, pananampalataya, pananalita, kaalaman at sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Ito yung sinasabi niyan, grace of giving. So, ibig sabihin dito na nag-excel na tayo sa lahat ng bagay. Gaya ng sinabi niya, pananampalataya, pananalita, kaalaman. So, tayo din ay mag-excel tayo sa pagbibigay. Yung pagbibigay, sabi niya dito, ibig sabihin na biyayang pagbibigay. So, sa verse 8, sabi niya, hindi ako nangungusap na tulad ng nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasipagan, ng iba ang katapatan naman ay iyong pag-ibig. So, ibig sabihin nito ay dapat maging bukas palad tayo sa kapwa natin. Be generous, sabi niya dito. Sa verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamay siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman tayo. So, isipin natin yung biyayang Panginoon, yung grace na siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa atin, para tayo'y magsiyaman. So, isipin natin ang kabutihan ng Diyos sa atin at ang kanyang biyaya. Ang Diyos, binigyan tayo ng otoridad. Amen. O, sabi niya dito, otoridad sa pananalapi. Ang Diyos, binigyan niya lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa ating bahay at sa ating pananalapi
sa pangalan ni Hesus Kristo. Sa sandaling tayo ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos at naging isang anak ng Diyos, ang demonyo ay walang karapatan upang gumana sa ating ari-arian, ating pamilya o ating pananalapi. Sabi sa aklat ng Lucas 10:19, sabi niya dito, narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yukaran ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumay paraay, hindi kayo maano. So, praise God, ang Panginoon ay binigyan tayo ng power. Kaya lahat ng mga trabaho ng kaaway ay wala siyang karapatan na mag-distract sa atin, wala siyang karapatan na kawin ang mga ari-arian natin, yung mga pera natin. Kaya yun ang sinabi niya dito sa Lucas 10:19. So, kaya purihin si Jesus sapagkat tayo binigyan ng kapangyarihan o power upang yukaran ang mga trabaho ng kaaway. Amen. So, kaya lagi tayong kapits. Magpasakop lagi tayo sa Panginoon kasi siya lang ang tumutulong sa atin. Ang pinakaunang gusto niya sa atin ay pangunahin siya sa lahat ng bagay. O sabi niya dito, unahin ang Diyos. O sabi sa English is put God first. So ibig sabihin sa lahat ng mga bagay, sa mga plano natin o sa mga inisip natin o yung buhay natin araw-araw ay laging pangunahin natin ang Panginoon. Sabi niya dito, kapag ang Diyos ang number 1 sa ating buhay, lahat ng bagay na gusto natin ay magkakaroon tayo. Amen. Ang pangunahing dahilan ng karamihan, Kristyano, ay nakakaproblema ay dahil ginagawa natin ang mga kagustuhan natin. Halimbawa nga sa business, sa pamilya, o sa iba pa. Minsan mas mahal pa natin yung mga business natin, yung mga pamilya natin, kaysa Diyos. And yet, sabi ng Panginoon, ating mahalin siya sa buong puso natin. Yun ang command niya doon sa utos niya sa Mateo 22, verses 36 to 38. Akin basahin dito. Sabi niya dito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Verse 37, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ang buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Verse 38, ito ang dakila at pangunang utos ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin nito ay walang ibang Diyos na gaya sa Kanya. Sabi niya sa English, no other God before Him. Kaya kapag hindi natin pinupuri o sinusunod ang Kanyang utos, ay hindi siyang number 1 sa ating buhay. Sabi niya dito, kung ano lagi ang ating iniisip, yung laman ng ating isipan, yun ang Diyos natin, yun ang pinupuri natin, hindi yung Panginoon. Kaya dapat matuto tayo na mahalin, pagpuri sa Diyos, at siya dapat lagi ang number 1 sa ating buhay. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat tinubos tayo mula sa sumpa. So, amen, kanina binigyan tayo ng natakin natin sa Lucas 10:19 na binigyan tayo ng kapangyarihan o power. At dito naman, tinubos tayo mula sa sumpa. O sabi niya sa English, redeemed from curse. Basahin natin ang aklat sa Galatians 3, verses 13 to 14. Sabi niya dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Sabi niya sa English, curse is everyone that hung on the tree. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan natin. Makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So, ibig sabihin dito ay we are no longer under curse of anything. So, wala na tayo sa sumpa. So, lahat ng sumpa na meron tayo ay tinubos na ni Hesus Kristo. Kaya anumang sumpa ay kailangan nating labanan. Sabi niya dito, Jesus paid the price already para tayo'y malaya. Amen.
Kaya kung meron tayong nararamdaman na alam natin hindi ito naayon sa salita ng Diyos, alam natin yun ay trabaho ng kaaway. God gave us the power na apakan natin yung mga trabaho ng kaaway. Kaya kailangan lagi tayong magpasakop sa Diyos, sapagkat siya lang ang gumagabay sa atin. So, ito yung sabi niya sa James 4:17. Sabi niya dito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo. Sa dyablo ay tatakas siya sa inyo. Amen. Kaya kailangan tayo magpasakop. Ibig sabihin magpasakop yung mag-submit. Ibig sabihin na lagi tayong mag-bow down sa Panginoon. Lagi tayong magpuri sa Panginoon sapagkat siya lang ang tumutulong sa atin. Kung anumang mga nangyayari, yung mga dumarating sa buhay natin problema, siya lang ang gumagabay sa ating buhay. Alalahanin natin na ang dyablo ay nakikinig lamang sa tao na may kapangyarihan. Kaya kapag sinubukan tayong bigyan ng sakit, nakawin ang ating pananalapi, ay kailangan meron tayong tapang na palayasin siya. Satan, isipin natin, Satan is powerless. Ang gusto ng Panginoon ay sundin ang kanyang utos. So, sundin ang utos mula sa langit. O sabi niya dito, obey orders from headquarter. Nabanggit po kanina sa aklat ng James 4, sabi niya, submit yourself therefore to God. So, ibig sabihin tayo sundin ang utos mula sa langit. Kapag ang banal na espiritu ay inutusan tayo ay kailangang susundin natin. Sabi ng Diyos, pagpalain tayo kapag tayo ay sumusunod sa kanyang utos. Yun ang sabi niya sa aklat ng Malakay 3:10. Sabi niya, He will pour out blessings from heaven. Alalahanin natin na lahat ng anak ng Diyos ay sumusunod sa Kanya. O, na i-guide sa banal na espiritu. Yun ang sinabi niya dito sa aklat ng Romans 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay isang Kristiyano ay yung humantong sa pamagitan ng banal na espiritu. Ang espiritu ng Diyos ay marami siyang pangako sa ating buhay at gusto niya na ang kanyang salita ay maipahayag sa atin. Amen. Ang dahilan kung bakit minsan ang banal na espiritu ay hindi gumagawa ng maraming bagay sa atin ay hindi siya agree sa atin kasi ang isipan natin at ugali natin ay hindi tugma sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan tanggapin ito mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya through our faith. This is the only way God works. Hanggat maipuso natin ang kanyang salita at ating maisagawa. Kayang sabi ng Diyos na tayo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Yun ang utos na sa Marcos 11:22. Sabi niya dito, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ito ang pinakamahalagang decision na tayo'y magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang salita. Amen. At ituloy natin sa verse 23 sa Marcos 11:23. Dito ang sinabi ng Panginoon na matuto tayong magsabi. Yung sabi niya, speak to the mountain. Alam natin yung mga mountain sa ating buhay. Yung mga problema, yung mga trouble. Sabi niya sa Marcos 11:23, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapagsugba ka. Mapagsugba ka sa langit, sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya at mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. So, ibig sabihin dito ay bundok or mountain ay mga bagay na idinudulot ng kaaway sa ating buhay. O ito ay sanhi ng sumpa.
na maring ito ay sakit, kahirapan, tukso. Ang resulta nito ay kasalanan. So, ang sabi niya dito na sino man, o sabi niya sa English, whosoever. Ibig sabihin tayo yon. Sabi niya, sino man ang magsabi sa bundok, o yung mga problema, sakit, at iba pa ay, na hindi tayo mag-alinlangan, kundi manampalataya, mga yon ay wala silang karapatang maghari sa ating buhay. Amen. Kaya nabinggit ko kanina na binigyan tayo ng Panginoong kapangyarihan. Kaya we have the right na palayasin ang mga yon kasi yun ay trabaho ng mga kaaway. So, sa last verse tayo na ito yung sabi ng Panginoon na kaya tayo laging sumusunod sa Kanya, laging tayong tagatupad sa Kanyang salita. Sabi niya sa aklat ng James 1:22, sabi niya dito, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang iyong sarili. So, ito yung utos sa Panginoon na sabi niya sa English na be a doer. Na hindi lang tayo tagakinig, hindi lang tayo yung taga-upo lang na a good audience sa simbahan, kundi sundin natin ang utos ng Panginoon. Yung mga nakikinig natin, yung mga binabasa natin sa Biblia ay ating susundin. So, salamat po at I hope na meron po kayong napulot sa aral ito on about sa hindrances sa prosperity. God bless everyone. Amen.